Padre pa ako, sabi, bakit? Paano pag may ganyan akong empleyado? Walang internet nun eh. Walang exposure nun eh. Wala rin namang e-com nun eh. Ano bang mawawala sa atin pag sinabi natin sa tao? ChatGPT can't be visionary. Hindi, Anong bracket of age usually yung mga employees mo ngayon? Most of your employees? 20s, early 20s. Early 20s. Pare, Depende. Pag sa store, early 20s. Back office, late 20s. Early 20s, we're talking about mga, mga millennials yan, tsaka Gen Zs. Correct. So pare, they are one of the hardest people to manage. Correct. If not the hardest, but I think they are the hardest. they are also, Hardest on the working. flip side, not hardest working, pinaka-smart working, I would say. Yeah. You know Pwede why? rin. Kasi sobrang abundant ng resources nila eh. Kahit saan, marunong silang mag-navigate eh. Pare, hindi nga natin nalalaman, ilan sa mga tao natin nag-chat GPT eh. CEO namin yan, si ChatGPT. Hindi na ako, nag-step down na ako. Totoo? ChatGPT na yung Minsan CEO mas maganda namin. pa eh. That's what I learned. Sabi ko nga sa kanila, if you wanna be a leader in a company, you have to be emotionless. Totoo. Walang emosyon. Pare, robot ka dapat. Pwede. Robot talaga. Tada, ChatGPT. Exactly. Sabi nga nila, AI ang magiging pinakamagaling na CEOs eh. Yeah. Kasi no emotions. No emotions attached. No Tinan mo emotions. kung gaano kawawa yung mga companies run by an emotional CEO. Kasi usually, kung emotional lang CEO, mayroong mga paboriting empleyado yan. Yes. Na yung paboritong empleyado, usually yung mga magagaling lang magbenta ng sarili nila. Yung mga magagaling sa trabaho, tahimik yan eh. Sila yung hindi napapansin. Sabi, sa AI generation, AI, ang titignan lang yan, performance mo. Data. Analysis yan. Paano kasi sip-sip kay AI? Dala mo Starbucks tuwing umaga si AI? Kaya naging sobrang na ako bro eh. Masayihin mo yung ulo niya. Hindi, di ba? Hindi ubre. Hindi ka pwede sumipsip sa AI pare. Oo. Kaya ako mag-isip din ako, parang AI din ako. Kaya decision making ko pare, naging 100%, I try to be 100% data-driven. Data-driven. Mas sure. Data-driven, mas sure. Mahirap yung ang tawag di confirmation bias. Unless big decisions Oo. Kasi ito naman, natutunan ko to kay Steve Jobs. Sabi niya, alam mo ba kung ba't siya nag-India? Para mapataas lang yung gut feel niya. Kasi sa India, people operate on a spiritual level most of the time. I didn't know that So mas intuition-driven ang decisions. Okay. Mas gut-driven, gut feel-driven ang decision-making nila. So sabi ni Steve Jobs, sa West, it's too much logic. There's too much logic. Tama. It's all logic-driven, data-driven. Nawawala tuloy yung pagiging visionary ng mga tao. Kasi hindi mo na pinapansin yung feelings, yung gut, intuition, nawawala. Kasi data-driven eh. Kung visionary ka kasi nakakatakot lagi yung gagawin mo eh. Wala namang visionary na mag-iisip ng kung ano yung existing tas hindi nakakatakot eh. Oo. Diba? So kung visionary kasi ka, kind mag-iisip of ka think of things that are not even written yet. Yun. Out of this world, visionary so nga. hindi ka talaga data-driven pag when visionary ka. Data-driven when it comes to small decision-making, I agree. Pero visionary, ChatGPT can't be visionary. Hindi, doon na yung lamang mo ngayon. Doon na yung lamang mo na ikaw. Kaya mo maging visionary. But with the help of AI. Pucha, mahirap talunin yung mga taong grabe mag-utilize ng AI, bro. Sobrang hirap That's talunin the next na. generation eh. Well, actually, that's what made me excited about the iPhone 16 from Apple. Is the Yung AI. integration ng AI nila eh. Pero right now, medyo hindi pa ata ganun ka-100. Kaya Hindi ko pa nagagamit. Kaya naka 15 pa rin ChatGPT ako. lang ako yung ginagamit ko, yung premium version. Pero yun pa lang, alam mo, grabing nag-grow ng business ko dahil sa AI. Hindi alam to ng mga tao. Pero I'm fucking crazy over it. Ask! Prompting ng malupit, asking ng super specific. Finifeed ko siya ng Excel file ko. Kasi you cannot use gut naman every time eh. No, kailangan may data pa rin, syempre. So 10 years ng data ko, feed ko yan kay ChatGPT. Magkikwentuhan kami. Ano dito yung items na tingin mong pinakamabilis ko na ubos? Anong Based on items data dito? pa rin. Data lahat. Kasi pag sinabi mo, sasagutin ni ChatGPT agad sa'yo. pag hindi ka 1 tumingin sa second. data pare, sinabi ko sa'yo, ano yung pinakamabili mong t-shirt?
sasabihin mo yung white ko. Hindi, baka favorite mo lang yun eh. Not only that, baka kada pasok mo dun sa warehouse mo, ang pinapak ng tao mo, nagsasakto, puro white. Sa on the other hand naman, is puro, ano palang Black pinapak pala. nila, black pala. Oo. Nag-base Kaya ka, kailangan data talaga. dun sa nakikita mo lang, hindi sa reality. Sa ngayon pa naman, ang mahirap kasi doon bro, yung data analyzation eh. Ang data kompleto naman nandyan eh. Lalo na kung na-setup mo yung website mo, pixels mo, na-setup mo lahat na makokolekta mo ang data mo. Nandyan lang naman eh. Ang mahirap mag-analyze. Yes. Ang dami nun eh. Paring dami nun yung Excel. Pucha, sobrang dami nun. Kung ako magbabasa, hahanapin ko yung mga tinanong ko kay ChatGPT. Would take me about siguro a day para masagot ko lahat yun nang ako yung mag-a-analyze. Kaya nga companies, pare, spend millions on system. Correct. Just para on the click of a button, alam na nila yung hinahanap nilang data. How much percentage best margins natin sa mga shirts? Anong design ang pinakamaganda? Anong design sa lahat ng top 3 natin na may margins? Ano dun yung pinakamabenta? Correct. So on and so. Sometimes kasi we look for very specific data. Yeah. And if we don't have the tool to extract that data, pare nababaliw tayo. Totoo. Lalo Kahit na kung ako. sobrang laki na nung inventory mo, halimbawa. Halimbawa ngayon may developer, I'm working with a developer. Like malupit na developer. Dami na niyang ginawang malalaking projects. Sabi niya, nababaliw ako sa inventory mo, sir. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-wild na inventory. Kasi yung pinapagawa kong sistema ngayon, simula sa butones, hanggang sa sinulid, hanggang sa kahit anong makikita mong parte ng damit na to, matatrack ko. Simula sa supplier, hanggang sa cutter, hanggang sa mananahi, hanggang sa quality, hanggang sa warehouse, hanggang sa driver, Grabe. hanggang sa store, hanggang sa mapunta sa customer. Matatrack ko kung nasan yung botones. Ganun yung ginagawa kong sistema ngayon. Nabaliw ngayon yung IT. Paano Sobrang ko gagawin data, ano to? ka rin pala, no? Fuck yeah. Paano mo masiscale up yung business mo kung hindi mo alam yung numbers mo? Pucha, kahit 1 million nga lang ang sales mo ng isang linggo, mababaliw ka na ng bookkeeping nun. Paano pa kung hundreds of millions yung Parang pinapaikot minsan mo? nga, isang jacket na yan, bumenta, di ba? Bumenta yung jacket na yan, boom, biglang nagbenta. You run ads, tama? I run ads even before bumenta. Bigyan kita ng example. Kunyari, yung jacket na yan, biglang bumenta pare, 1,000 pieces na benta within 7 days. Okay? Ngayon, gusto mong i-duplicate yung jacket na yan. And you wanna run an ads that are more targeted. So you need to know, based doon sa kunyari, kung may website ka, Sinong bumili? sinong bumili? Ano yung similarities nila? Anong similarities nila? Age. Anong age bracket yung Location, bumili nito? gender. Taga saan? Correct. Visayas, Mindanao, or Luzon pa? Correct. Alam mo ba dati, inaaral ko pa even kung anong fina-follow na pages ng mga target market Yeah. ko. Pare, hindi lang yun. Kahit nga yung mga tawag dito, kahit anong gamit nilang mga cellphone usually. Dati tina-target ko lang Apple users. Yes. Di ba? May mga ganun. So, data-driven sa business is Sobra. sobrang, kung nag-analyze ka ng data, makikita mo talaga kung saan yung target market. Malalaman mo talaga kung gaano ka nerdo eh. Pero Una wala patunayan, puta, nerdo nga ako, naiintindihan ko to. Everything we do, pare, for the business naman. Oo. Dati si Everything we Pudong, kausap ko nun, sabi niya sa akin, di na kaya to ng mga normal na tao, Frank, alam ko na. Nung pinakita ko sa kanya yung mga data na binabasa ko, hindi na kaya to ng normal na tao, Frank, sabi niya. Ganyan rin sinasabi nila, ay, nababaliw ka na naman, Hybe. Ano naman to? Ang dami kong Excel na ginawa. Ako nagko-formulate lahat. Yung click of a button, alam ko na kung ano nangyari. Alam ko na kung saan, magkano yung computation, profit margin. Iba ang profit margin sa markup. Iba ang shelf life niya. Kasi dati nag-ano rin ako nag-cafe din ako, nag-restaurant business ako So yung mga shelf life, alam ko na yan, mga shelf life ng mga yan, yung inventory. Pero sobrang sakit lang talaga sa ulo. Correct. Sobrang sakit lang talaga sa ulo. But that's the things that you have to do for the business talaga. If you wanna really scale the business. Pinakamahirap i-scale business na walang pundasyon. Oo. Actually, like yung sinasabi yan sa mga mini-mentor ko rin na aralin mo muna yung foundation. Kasi, posible namang ma-scale up natin yan into millions. Kahit hindi maayos foundation mo. I've seen it happen a lot of times. Pero, I think 99% of the time, sayang yung winner con nila kasi nagpe-fail lang ulit. And then when they fail, they have to start from scratch again. Hindi man lang yung magbe-build upan dun sa dati mong binild. Sakit, yep. Hirap nun.
Ang dami ko nakitang ganun, bro. Sobrang dami. Like, balik sila ng balik sa umpisa. Naka-Lamborghini na, babalik pa rin sa baba. Alam mo yung ganung level ng pagbagsak. Kasi Yun nga, nga eh. yung foundation, wala. Yun yung sinasabi ko rin na ang hirap talagang i-maintain. Ang business, sobrang hirap i-maintain yan. You know, I've seen people a lot and I admire people that take that leap into business. But then again, I also remind a lot of people, this is a depressing world Pang crazy to enter. Baliw lang sobrang dami naman ng research sinasabi ng mga entrepreneurs baliw. Mahirap talaga to sa totoo lang. Gino-glorify lang ng mga tao na parang ang dali-dali nakita nila kasi. pera kumikita. Oo, Tapos pero bago tayo kumita pare, blood, sweat, and tears. Oh. May nagsabi nun na high net worth. Sabi niya, paggawa mo yung desisyon na ginagawa ng mga negosyante sa normal na tao, o let's say magde-decide ka na, kakapitalan ko tong inventory ko ng relo, 50 million. Tapos ang pera mo, let's say 55 lang. Ikaw, gugo ka pa rin eh. Baka kahit 51 lang pera mo, susugal mo yun eh, di ba? Pero sabihin mo sa normal na tao yun, o 50,000 pera mo, ilabas natin yung 49, baka maging 150. Hindi nila yan. Hindi nila kaya. Sabi, susuka yan sa kaba. And actually, yung kaba pare, yan yung papatay sa'yo eh. Nakaka-stress. I've seen people na bumili ng relo, nag-try. Pare. Namatay? Nag-try. Okay. Nag-try. Bumili ng relo for flipping daw. Pera nila 5 million. Savings. 4 million nilagay nila sa relo. Okay. They bought 4 watches. Di ba? 4 watches, tagwa 1 million isa. Pare, 1 week lang hindi mabenta yung isa. Nanginginig na sila. Binibenta na nila ng palugi. Palugi na. Pare, wait lang. Easy. Right. Did you learn? Ano ba yung binili mo? Pare, yung blue. Anong blue? Anong model? Anong reference number niyan? Sure ka ba sa kinuhanan mo? Di pa marunong magbenta. Di pa marunong bumili. Kasi binenta sa akin nung kumpare ko, tsaka inano sa akin nung tita ko na taga-abroad, sabi, ito daw yung maganda. Selling is about knowledge. Correct. People will not have confidence buying from you anything if you don't have knowledge. Tama. Ang tao nga, bumibili lang naman daw yan. Ang hindrance lang sa pagbili nila pag di mo nasagot yung tanong nila. Alam mo, may magaling akong kwento dyan na nabwisit talaga ako. Why? There's one time, I went to a place. Hindi ko na sasabihin kung what shop siya. Pero they're selling high-end, let's just say, high-end entertainment unit. Okay? Yung high-end entertainment na yun, pare, 200 to 300 to even 500,000 to 1 million. Binibenta nila. So I went there. I wanted to vlog about this entertainment unit. Kasi bibilhin ko siya kahit mahal eh. Ngayon, ano ba ang mahal dito? Sabi ko dun sa nagbebenta. Sabi sa akin, boss, kasi yung design niya na wood, totoong wood po talaga yan eh. Hindi po yan plastic. You think this made this small entertainment dahil dun sa wood na design niya, na totoong wood? Yun yung sinabi sa akin. Yun yung selling point na napili niya. No? Alam mo the worst part? Is I went to other branch. They were able to tell me 100% why their entertainment units are super, super expensive and why they're very special. Kasi meron siyang balancing na ganito sa room, kasi may ganito siya na feature, kasi one of a kind siyang ganito, kasi may AI abilities siya na it adapts to blah, 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 blah. Sabi ko, di mo alam yun. Tapos sabi ko, itong unit na to, gusto ko isa lang. Sabi niya, hindi po sir, that comes with pair po kasi. Yung isang branch, sabi sa akin, pwede naman daw kahit isa. Ay, hindi po pwede. Tanong ko, sir. Shit. You know, I felt bad about that person. Oo, hindi niya alam, no? No, I felt bad about the owner of that shop. Kasi yung tao niya ganun. And nabwisit ako. Alam mo kung bakit? Bad trip ako. Ayan, si Marlo, andun siya. Sabi ko, bad trip ako. Sabi niya, bakit? Sabi ko, paano pag may ganyan akong empleyado? May pumunta doon, sabi, anong maganda sa Rolex na to? Boss, kasi waterproof yan. Patay. Tarantado ka. Boss, kasi ano yan sa Switzerland ginawa. Tsaka bakal po talaga yan. Tsaka dito, gold po yan. Patay. Shit. Diba? Doon ako nainis. Inis na inis ako hanggat paglabas ko. Sabi ko, ayoko magkaroon ng ganung empleyado. Pare nasira yung brand, nasira yung pananaw ko. Lack of training. Kaya, right then and then, that week, nag-book ako ng training. Tapos after noon, may customer service training. I invested a lot.
in training ng mga employees and everything, like customer service. I know that we have lapses. Pare, kung Lahat ikaw naman. nag-i-start ka, tapos medyo nag-boom ka in your first 8 months, minsan mas pinaprioritize natin yung pumapasok kaysa yung pagandahin yung quality. Correct. Quality is always compromised when there's volume. Tama. Why some people, bakit si Gloria Maris hindi siya highly commercialized? Kasi mawawala yung quality. Di ba? Bakit maraming artisan na mga coffee shops na ayaw nilang, ang dami nilang branches? Scale, Kasi mako-compromise yung quality. Correct. Ganun din. So, sabi ko, ngayon, alam ko na bara-bara kayo, na minsan mabilisan kasi ang daming may volume, tsaka marami kayo ni-entertain, lalo na sa online, but definitely we have to improve. Correct. Kasi meron tayo dyan, masasagasaan, or ma-offend na tao na may malaking buying capacity naman. Pero, they weren't able to find that customer service quality and yung attention na gusto nila. Kasi ikaw, you're juggling between 3, 4, 5 customers unprofessionally pa. Di ba? Sabi ko, never dapat mangyari yun. Kaya titrain ko talaga yung mga tao. Sabi ko, alam nila. Kung di nila alam, shut up ka na lang. Right. Tanong ka na lang. Kasi ang bilis mo nag-grow, bro eh. Kaya Naintindihan ko rin yan eh. Ang hirap eh. Wala Tapos na ito akong pa. oras ng training Tapos din ito eh. pa pare, if I want to hire, I post, hiring, sales, yung marunong sarilo, saan ka makahanap? Wala namang ganun. Wala namang ganung Wala profession, namang pare. ganun eh. Oh. Unless Bago watch lang seller to din eh. siya. Watch seller. Oo. Alam nga, mamirata ako sa Rolex. Oo. Pwede. Gawin ko kaya. Joke lang. Hindi naman. Diba? Those are the challenges. Ganun talaga sa umpisa, I think, pag nag-scale up ka lalo kung mabilis, masasacrifice din talaga yung quality. Sa staff training nga, bitin na bitin ako dyan sa totoo lang eh. Kasi sobrang bilis ko rin nag-scale up eh. So ngayon, bumabawi ako. So nag-hire ako ng yung nag-franchise sa Jollibee. So sila ang mag-aayos ngayon ng buong sistema ng nice. business. Sabi ko kasi ako yung franchisee rin ng business ko. Kaya kailangan matutunan ko paano patakbuhin mabuti yan. So ayun, ayusin ko ngayon ng mas ano. I think mag-scale up ka na lang talaga muna, bilisan mo. Your diba? real asset, pare, hindi naman, ako, yung real asset ko, hindi naman Rolex eh, yung mga tao eh. Totoo yan. Sabi nila, Hybe, when you're doing 5 million pesos monthly revenue, let's say, ang game na nun, kung gusto mo pang pataasin, talent acquisition na. Pagalingan na mag-acquire ng talent. Diba? Nasaan yung mga galing na talento? Nasa mga galing na tao, no? Nasaan ang magagaling na tao? Sila na yung, ito na yung hahanapin mo, hindi lang basta labor. Tama. Kung gusto mo mag-scale up ng, you know. Pare, 12:36 na. 2 hours na tayo dito, pare. Hindi tayo matitigil dito. Hindi tayo matitigil dito. Kung hindi mo ikakat to, sabi ko sa'yo. I think, let's call it a night. Oo. Let's call it a night, pare. 10-hour so much. studio tayo. Abot talaga. Baka may gusto ka pa sabihin sa mga manonood natin? Ano sabihin ko? I think this requires part 2, pare. I guess. Pwede. Dapat lang. Oo. Baka meron pa kayong mga tanong or meron kayong topics na gusto nyong mas i-deep dive namin ni Hybe. Yeah. Kasi sa ngayon, freestyle lang kami, kwentuhan lang. I think maggawa tayo, bro, ng ano. I have this idea kasi to make something like a podcast or a talk na ganito that we invite mga aspiring new business owners. Yeah, sure. Now we can maybe give value to them and at the same time chat. make our audiences hear Correct. what we have to say to them, di ba? Mga advice lang natin, di ba? Q&A, May ganyan. perspective ako, may perspective ka. Right. They take what they want, they throw out what they want, take everything with a grain of salt, tapos sila na bahala. That's nice. Di ba? Maganda yun. Actually, Nalalabas maganda lang natin yung energy natin eh. Correct, Kasi pag ganito sa bahay ako, sa asawa ko lang ako nagkikwento ng mga ganito eh. Tsaka alam mo, Nagsasawa ito na nga eh. Ito rin yung hinahanap natin ng kabataan natin. Yes. Would you agree? Diba? Actually, we lack this type of value when it comes to giving value in a business world dito sa youth at saka sa youth. In general. Alam mo In kasi, general. iniisip ko rin yun. Sabi ko noon, bakit wala akong nakitang parang ako noon, nagtuturo sa space? Yes. Walang internet noon eh. Walang internet. Walang exposure nun eh. Oh, wala rin namang e-com noon eh. Ano bang mawawala sa atin pag sinabi natin sa tao? Wala. So, dapat talaga i-share siya ng i-share right now habang may chance pa na isipin mo habang binibuild natin yung business natin, naaaral nila. Tama. Tayo, naaaral na lang natin yung businesses nun, built na eh. And pare, Apple na, yun na nga eh. you know, malaki na sila. Tsaka mo aaralin. Ngayon,
Putya, kasabay na habang binibuild natin yung business natin, maaaral nila on the same time, on the same timeline. Tama. Isipin mo gano'n sila kaswerte nun. Isipin mo kung nagsisimula Galing. tayo nun, may Oo, nagturo tas na may sa atin nagtuturo sa na kung atin. paano. Ang dali siguro ng buhay nun. Oh, maghanap sila Hindi ng na tayo nasunog ng ilang milyon nun. maghanap sila na magtuturo ng e-com sa panahon ng ano ba ngayon 20th 21st century, 22nd, di ba? Sa ganitong panahon tapos nakatagos sa physical stores. Di ba? Kaya Wala. kaya nagsasalita ako kasi kung isipin ko, kung gusto ko ng ganong role model, sino? Tama. Wala eh. Isn't it selfish kung hindi tayo magsasalita? Well, Para sa akin, selfish Anong- Selfish yun eh. Kung alam mo, tapos sabi sa akin ng tatay ko, pag nakakita ka ng kailangan tulungan, automatic tutulungan mo. Automatic, you have that iho. responsibility. Responsibility mo agad yan, iho. Spider-Man, pare! More Sa Quran Great nga doon, power sabi pa, di ba, comes great nabasa ko nun, responsibility. kahit nga sa Quran, pag meron kang kamag-anak na babae at wala siyang napangasawa, cargo mo siya. Yes. Di ba? So, responsibility. Responsibility. Ganun ko lang tignan lagi. Pag may nakikita ako na kailangan ng tulong. Tsaka pare, other Responsibility people's mo yan. wins is not our loss. Correct. Nabasa ko rin to sa Quran, bro. Sabi doon, if you teach your brother the same business that you're doing, grabe daw yung balik sa'yo na Yes. business. Kasi di ba usually You yung have mga to help. negosyante ayaw nilang ikwento yung negosyo nila. Kaya bro, ang dami nagsasabi sa akin, ba't ko raw tinutulungan yung mga competitor ko? Ba't ko raw sila fini-feature sa vlog? Ba't ko raw, kasi competitor, guys, nandito tayo sa Gentry, may magbebenta sa akin, si brother, kung sino man, and then this is his page. He also sells legit watches, kaya you can check it out. Pare, ilang million customer pwede sa akin bumili, pero sa kanya bumili, pero hindi. You know? So I think ang Hindi tao may ganun. preferences eh. Hindi naman pwedeng Pare, ang lahat laki ng tao ng- preference, ikaw eh. Ang laki ng mundo, pare. Imagine the world is a big buffet. Kaya mo ba kainin lahat? Hindi. Vikings nga, umuwi tayo. Kunti lang na kain natin. Pero minsan, gutom ka, di ba? Akala mo, kaya mong kainin lahat eh. Wala na bang salmon? Wala na sashimi? 3 kinuha nung isa eh. Di ba? Pero pag nilapag na nila lahat, di mo rin Wala naman rin makain naman. lahat. Wala rin. So, yun lang. Mentality lang. Brother, Abundance mentality, let's go. pleasure. Pleasure having you here. Maraming Appreciate salamat. it. Salamat. Siguro, Gracias. abang na lang kayo for our next session. Pare, marami pa tayong guest na. Sa may part 2 tayo, huwag kang lalayo. Alright. Okay na yun.